Palapit kami sa liwan. Anoint the hearts of your people and also your servant, Lord God. Use me for your will and use me for your purpose. Use me for your glory, Lord God. Na hindi na mga pulong Diyos, mahapos na intindihan, kag maisabuhay, Ginoo, sa mga kapatiran sa Antiki. Ginoo, i-bless sa akong kabuhi, padayon ng Diyos. Bless my mouth, bless my lips, Lord God. Na mga pamulong po, Diyos, according to the will, according to the purpose. Lord Jesus, na hindi na makatawan mag-guide o Diyos in the right way, Lord, sa ilang destination, according, Lord, sa inyong sit-up arrangement sa ilang kinabuhi, Ginoo. Bless this place, Lord God, once again by your presence. Lord, without your presence, these gatherings will be in vain. But we thank you, Lord, for your presence is always dwell in the midst of your people, Lord God. Every time namon ma-worship ang iyong ngalan, every time, Lord God, na lift up ang iyong name, Lord God, that your presence is always in the midst of your people. 2 or 3 are gathered together in your name, there am I in the midst of them. Lord, we thank you for that. We pray in Jesus' name. Thank you, Lord, for restoration of faith, restoration of commitment, revival, Lord Jesus. Hallelujah. This place, Lord God, as we gather here in this place. We pray in Jesus' name once again. Ang ganang magasilig. Amen. Makabuko ang danan. God bless us all. Hallelujah. So, ipalakpak, iwata ato mga kamot sa Diyos. Ang iba na to ng mga kaupuran, wala na rin. Pero, sige lang. Magabaan na sila. Joke. So, ari kami di mga kauturan sa isang purpose, isang layunin na ma-lift up ang presensya ng ating Panginoon sa Kristo. So, kaupod ko ang akong book. Ang scripture can be found in the book of Galatians chapter 6, verse 9. Kaya siling ka rin, dili kita magkaluya sa paghimo sa maayo kaysa insaktong tion mag-aani kita kung hindi kita pagkapuyon. Mga diya sa ilong. So hindi kita magkaluya sa paghimo sa maayo kaysa insakto mapanahon, sa insakto na tinion. Mag-aani kita kung hindi kita kapuyon. Sa English pa, let us not be weary while in doing good. In due season, in due time, we will reap if we faint not. Amen? So, ako rin isa-isa mo na pulong, una, silingan mo si Pablo, hindi dapat makapoy. Sino tingin ang kapoy? Tanan kita. Wala sa tao na wala kinakapoy. Ang walang iban, mga kauturan, naga-suicide sila, may kinakapoy na sila kapoy. Anong rason na naga-take sila suicide, nagahigog sila, galumpat sa building, gapangita tayudan, gapangita hilog, gapangita pisik, malumpat sa taytay, magpahunggo sa truck, magsulog sa kaugalingon, gascroll ko sa akong Facebook, mga kauturan, may nakita ko na, iyang husband, officer, police na, ang iya asawa, may 3 kabata na lalaki. Karon kami problema, na nagambot sila bukos kalimalay. Ano ginimo niya? Gitsugong niya yung bata, gitsugong niya ang kalimay. Pero hindi siya makadala sa problema. Para sa iya mga kauturan, ang hapdik sa kasing-kasing, kirot sa iya na kahipusoon,
gusto niya madula, muna nga ipatay niya ang iya kaugalingon, ginpulamin niya pa ang iya mga bata. Bangon, may problema sila natuwa na mag-asawa, gidalasak pa pati ang tatlo nila kabata. Tungod mga kauturan, hindi niya ma-handle ang problema na naglabuot sa iya kabuhi. Bunga ina, resulta ina mga kauturan sa tao na wala pagsalig sa Diyos. Ang aton tunan sininga aga, sininga oras, about mga kauturan na hindi kita dapat magkaluya. Let us not be wary. Mga kambal rin ang Apostol Pablo, hindi kita magkaluya. Hindi magkaluya sa pagkanto sa simbahan, hindi magkaluya sa pagpangamuyo, hindi magkaluya sa paghimo sa maayo, hindi magkaluya sa paghigugma sa aton isikataw, hindi magkaluya sa paghigugma sa aton brothers and sisters. It is good and pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Let brotherly love continue. Sometimes, makat off, ma-discord, mga kauturan, ang atong pagigugma, each and every one of us, pero ang pulong sa Diyos na kanaygay sa aton, let brotherly love continue. Love one another. God is love. Before we love the Lord, God loves us first, mga kauturan. So ang aton nga pagigugma, hindi naton pagtuntaton. Ang aton mga pagtilipon kanay sini, hindi naton pagpuntaton. Let us not be weary while in doing good. Hallelujah. For the Lord, because in due time we will reap if we faint not. Kung ganon, nagapugas kita sa maayo, nagapugas kita, mga kauturan, sa maayo, sa atubang sa Diyos. Hindi nato maani, time will come, kung kita kapuyan. Hindi ta dapat magkapoy sa pagkanto sa simbahan, hindi ta dapat magkapoy, magkanto, hallelujah, sa mga pagdayaw sa Diyos kakay sining. Kay ang aton galing mga sacrifices, ang aton mga sufferings, mga kauturan for the Lord, may katapusan na siya, may indig na siya, ilisan sa Diyos, may ibulos ng Ginoo. Ano ang ibulos sa Diyos, mga kauturan? Pagpapala, pagpakamayo. Ang farmer, kung kapuyan siya sa pagpugas, iway sa anihon. Kung nakapugas naman siya, kapuyan siya sa pagkatiman, siya ipugas na gumay o kumais, o kung mga produkto niya, mga vegetable, dara, farmer siya. Once kapuyan siya sa pag-spray sa mga insekto na nagkapatay siya patubas, kapuyan siya, mga kauturan magkanto sa uman, kapuyan siya, magpuyat arado, kapuyan siya, magpuyat sa guna, na maglimpyo sa iya mga patubas, mga ano ba na ang mga bagay-bagay yung taton niya, mga kauturan, hindi niya maani ang iya di pangabudayan. Dapat, mga kauturan, hindi kita magkapoy. Amo man sa mga estudyante, di ba? Brother Ralph, kung kapuyan ta sa aton pag-schooling sa secular school, hindi ta makasaka sa stage ka makakuha sa aton diploma. Wala sa estudyante nga makakuha sa diploma paatras, pabandi na. Pwede ta mabakal, mga kauturan, ang trophy, pero wala. Hindi ta manipay. Kung iwarta man tayo bakal na trophy, bisan pa butaon ta sa trophy, ang atong balay, wala ta dinagan. Wala pulos. So makatrophy kita, mga kauturan, bangod ka may ara kita dinagan. Amen. Hallelujah. So mga kauturan, ang atong gali sacrifices, ang atong gali mga kahago, mga pagpangabudlay, may balos ini alin sa Diyos. So ni Apostol Pablo, mga kauturan, sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58,
Ano ang balidra? Be steadfast and immovable, always abounding in the work of the Lord. All we know that your labor and my labor, our labor, is not in vain in the Lord. 1 Corinthians 3:8, every man will receive reward from God according to his own labor. Di natin pagkalimtan mga kauturan, mga hinigugma, mga kaisunan, kauturan, diri sa antiki. Nga atong gali pagpangabudlay na katapusan ini. Maibalos ang Diyos na pagpangamaayo sa atong kinabuhi. Kung atong ini ipadayon ang atong pagsimba at pag-alagad sa Diyos, time will come, makabatol kita reward halin sa Ginoo. Ang kondisyon, mga tito mo, ang kondisyon, kung hindi kita pagkapuyo. Kapuyan kita magkanto sa simbahan, kapuyan kita magbuktaw temprano, kag maghimos kanto sa simbahan, kapuyan kita magkanto sa simbahan, pero hindi kita kapuyan maglaba sa ating mga lugar. Anong reward kung maglaba kita sa lago, adlaw, Domingo, wala. Makauturan. Pero kung adlaw na Domingo kasapuan ta sa balay sa Dios, may reward ini. May balos ini ang Dios para sa aton. Kay wala sa pagpangabudlay sa mga Kristohanon na wala balos sa Dios. Previously sa atong kinabuhi, bisan pas hindi sa atong kagalingon sa inyo man, ano ka mo sa una? Kag ano man ako sa una. Pero gin-bless kita sa Dios mo. Bangod sa aton ginhimo para sa Ginoo. Amen. Hallelujah. So nagpapakilala na ang Diyos na atong gisimba, ang Diyos na atong ginalagaran, buhig na Diyos. Sa una, hindi ko kapakal, isa ka set na perdas. Oo, nagsupod ko sa ministry. Ang akong instrumento, duha lang katamburin. Di ko kabakal halo acoustic. Bisa ganing string sa gitara, di ko makasunan. Wala, ikaw mga kauturan. Pero ihatag ko ang akong kabuhi sa Diyos. Nagpagamit ko sa Ginoo, natutong sa Diyos, nagpursigi sa bulaton sa Ginoo. Karon gin-bless na sa Diyos. Kung ginhimo ko sa Diyos, hallelujah, na General Overseer sa sining organisasyon, kung ang Diyos nagtawag sa akon, kaya nag-bless sa akon, kaya kamo, maging faithful man sa bulaton sa Diyos, maging faithful, kaya nagasimpa sa Ginoo, nagapagamit sa mga talento, para sa inyo halin sa Diyos, hallelujah, hindi kamo pagkapuyon, may pagdiyak na nagahulat sa aton sa unhan, mga kauturan. Hallelujah! So anong hambal Apostol Pablo? Let us not be weary while in doing good in due season. O si ganon, may panahon ini. Ang tao matatag lang sa pagulat. Waiting season. Muna ang tao naging absteros. Kay kapoy ang pagulat. Di man pwede nga magtanong sa umay, bunga na yun. Hindi pwede nga magtanong ka sa ilang ka, bunga na yun. It takes years, mga kauturan. Months, hallelujah. So ang man sa atong nagsimba pag-alaga sa Diyos, sa pagkakaroon do budlay ba, magkanto sa simbahan, do pangita pa tayo pretty, pero ipakita ta nga porsigado ta na magsimba mag-alaga sa Diyos. Ang Diyos nakakita sa atong mga kinahanglanon, ang Diyos provider, ang Diyos supplier, ang Diyos ang source sa kanyang mga bulan. So ipakita na lang atong na faithfulness, ang Diyos ang ibalo sa atong mga kinahanglanon. Siling ni Apostol Pablo ang iya encouragement sa mga kauturan sa Galatian, hallelujah. Siling niya, hindi kita magpuntat sa paghibok sa maayo. Hindi kita tumakuntaton. Sigihon na ito Puntat pala ang paghibok sa malayo. Ipadayon ang paghibok sa maayo.
paghimo sa malain, uta-tuta. Ang paghimo sa maayo, padayon ta. Kaya ang paghimo sa maayo, may reward na rin sa Diyos. Siling sa Biblia, sa 1 Kings chapter 3, sa panahon si King Solomon, may ara siya naging offer sa Diyos. May ara siya naging halad sa Ginoo. Lilibo ka mga bata, lilibo ka mga sapat, kag dito siya nagsaka sa pinakataas na bukid. Sa iyang panahunan, ang pinakataas na bukid, sa iyang panahunan niya ginsaka, Sister Jam. Kag dito siya naghimo sa halaran. Kag dito siya naghalad sa mga halad na sinunog, mga sapat niya giniwa-iwa. Kag gibutang, ibabaw sila ran disunog. Kag nagpasalamat sa Diyos, nagdayaw sa Diyos. Ikapoy si King Solomon, kag natulog siya. Kasi sa Bible, nagdamgo siya. Kag ang Diyos nag-istorya siya by dream. Hallelujah. Kag naghamba ng Diyos sa iya. Solomon, ano ang gusto mo na ihatag ko sa imo? Kag si King Solomon naghambal, isa lang ako kapamatanon na hari, kaya hindi ako makahatag sa insakto nga hukom sa katawhan sa Diyos. Kaya isa lang ako kabata, ang tagay ako sa understanding heart, which is wisdom ang naging panghayo halin sa Diyos. Kag ang Diyos makauturan na please o kung nalipay sa naging panghayo, kay gusto sa Diyos kaaton handumon una din sa akong ginawing well, of course, ang presensya sa Diyos. Ikaduha ang kauturan, ang wisdom siya mga kulong. Wisdom sa iyang word, mga kauturan. Kaya mo nang gusto sa Diyos, sinayin ni Jesus Christ, be wise like a serpent, be harmless like dove, mga kauturan. Wala sa naghambal, mga kauturan, nga maging magaranong ka mo, sinayin niya, be wise like a serpent. Ang gusto sa Diyos ka manimalamon kita, kaya kung maalam kita, hindi kita makauturan ma-deceive, hindi kita makauturan ma-mislead sa kaaway, kaya ang kaaway is counselor, deceiver, makauturan. Pero kung may word of God kita, kung maalam kita sa word of God, din sa pulong sa Diyos, sa Hosea 4:6, my people are destroyed because of lack of knowledge. So kung may wisdom kita, may knowledge kita sa Word of God, hindi kita ma-destroy. Hallelujah. Sa kung pagsimba, pag-alaga sa Diyos, pagpapadayon kita until the point of death. Para kita sa kabog sa Diyos. So ang gusto sa Diyos mga kauturan, wisdom. So ining wisdom nga ginhambal sa 1 Corinthians chapter 1, verse 22, para sa 25. Ang wisdom gani ng isla. Ang wisdom gani Diyos. So ang gipangayo gani mga kauturan ni King Solomon, Diyos. Ang galing ang Diyos na lipay, kay una na ginhandong ni King Solomon sa yakabuhi Diyos in mga kauturan. Hindi inintanan ng mga utang sa kalimutan na aton makita mga material things. Kaya ang mga material things temporaryo lang din. Hallelujah. Everything that we can see right now, hallelujah, are temporal. So hambal na Apostol Pablo, we walk by faith, not by sight. Kaya ang tanan ng mga putang na makita na are temporal. So unahon kayo ng Diyos, mga kauturan. Kaya kung unahon ng Diyos, kaya naging halian, kapag kapuhin ng matarong, sila isang atong Ginoo, all these things shall be added unto you. This is one the reason why the Bible spoken of, hallelujah, nagasiling ng kauturan, love God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. May pulong ng all. Love God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Ngaman, kaya kung ato ni kumaon ang Diyos, bukos din, hindi half-hearted, bukos na magsimba, bukos sa atong puso, bukos na magigugma kauturan. Ang Diyos man tumubigay kung siya ang magbigay sa atin. Ang sabi niya, all these things shall be added unto you. So kung atong ihatag bukos sa Diyos ang atong puso, dapat sa sunod na pagtililipon, hindi na talay. Testingin ko nung palig sa mong trabaho kung hindi ka i-deal out sa imo amo. So, basihan na faithful ang tao sa Diyos.
hindi po late. I'm sorry ako ng missionary, pero pinakonsidera na ko ng pagkuhan. Amen. Normal na. Kaya adjust ka ta. Pero once na ma-materialize ng buluhaton sa Ginoo, hindi kita pwede mag-attain. Amen? Kaya siling sa Diyos, if you seek me early, you will find me. Amen. Sa book of Proverbs na. Makauturan. Istili ko no pangaluyan. Kag nagdubihan na nga mo. Kami agreement, ang may spoken agreement na mo sa tayo. Alam sa hindi, ari na karon late ka. Magsubukin mo ng biyan. Diba? Pero kung advance ka ka, may panglubiyan mo, karap isilid sa bumiyan din sa sako. Diba? Diba? So, masiling ta, Lord, I give my life to you. O kabuhin na yatag mo, pero sa time hindi mo mahatag. Diba? So, ang masaligan sa kamay, siling sa Diyos, masaligan sa nagko. Kaya ang pasihan sa Diyos, kung masaligan ka sa kamay, saligan ka sa Diyos na. Dishonest ka ganit sa kamay, karon honest ka sa nagko. Mangawat ka ganit piso, ito kailan milyon. Diba? So, dira kita ginatest sa Diyos sa kamay. E kung makapasa ka sa kamay, makapasa na kita sa nagko. Palakpak para sa Diyos. Kung makaupunan sa Diyos, ang wala mo ipangayong Solomon, wala si Solomon na ngayo sa material na butang. Ang unang naging pangayo ni King Solomon, ang Diyos, ang wisdom that is God, mga kaupuran. Kaya para kay King Solomon, hallelujah, Christ is enough for me. God is enough for me. Hallelujah. God is more than enough. Hallelujah. So, si Kristo ay sapat na sa kanyang buhay. Ang Diyos ay sapat na sa kanyang buhay, sa buhay ni King Solomon. At sabi ng Panginoon, hallelujah sa kanya, ang hindi mo hiningin sa akin, ay ibigay ko sa iyo. Hallelujah. Sina wala ka na ngayong bulawan, ihatag ko ang bulawan. Wala ka na ngayong kwarta, ihatag ko ang kwarta. Wala ka na ngayong sa taas sa kabuhi, ihatag ko ang taas mo na kinabuhi. Wala ka na ngayong sa kadalagan si mo kaaway. Ihatag ko na maging victorious ka sa iyong kaaway. Busi ka nun, sa panahon galing ang Diyos ma-bless, ang Diyos malipay, hallelujah, sa iyong kinabuhi, mga utugan. Ang wala naging handog, hallelujah, ihatag pa sa Diyos. Being much more kung ihandog na lang ang mga utugan. Kung ihatag na din sa Diyos ang wala naging pangayo, ano pang inayhan mo ng tukang atong paging pangayon. Hindi pa dalawang isip ang Panginoon ay bigay sa atin. Amen. Hallelujah. Praise God. So ang condition, hindi na kita mataklan. Hindi pa legit ka certified si brother nga BNP kung pulis according sa iya mama kaway pagkapasar sa pulis. Kasabong dito. Matawag ka ma-faithful sa Diyos sa panahon ni Kalib. Balikon rin. Pasahunta ato manage. Pamala time management. Pasahunta. Time management. Amen. Amen. Hallelujah. Time management, mga kauturan. Hallelujah. So, kung mapasar ka na, matawag ka na sa Diyos na faithful. Isa na sa sulod, sa sudanan, nga matawag ka na faithful, mga kauturan, sa panahon ng bigay. Pasabog ka na. Hindi matawag na certified teacher. Legit. Kung hindi ka good passer. Pasabog din, mga kauturan.
naka-graduate ka sa medicine, naka-graduate ka sa law, naka-graduate ka sa civil engineering, mga kauturan, pero take my board examination pa, my bar examination pa, dapat pasaron. Muna na may mga testing ang Diyos, may quiz, mga kauturan. Hindi pwede nga mga teachers, wala ni quiz, wala dapat exam sa mga estudyante. Hindi pwede nga magsige ng kuwani bilang pastor sa inyo, Pastor Santes, Pastor Rapi, Kapistano, tubi mga kauturan, at siya ng pastor ninyo, sige sa wali sa inyo, sige sa pangakon sa inyo, no, wala testing, wala exam, hindi na pwede. Mga kauturan. So that's why ginaalaw sa Diyos ang mga trials, problems in life to be proved, mga kauturan, na mapasalan ninyo. Amen. Palakpak para sa Diyos. Kasi sa Biblia, mga kauturan, ang wala din kakayon ni King Solomon, ginhatag sa Diyos. Sa panahon na ginhipunta para sa Ginoo. Mga sacrifices na to, mga pagpapabudlay na to, may padyak Diyos. Ang atong kabuhi sa kalibutan, hindi patras, papandi. Gagulan kita. Kung gagulan kita, ga-deform ang atong countenance, physical appearance. So, na si Sarmutano, so kung si Sarmutano, hindi ma-deny si Ross. Hindi ko makuha ang matamis na kuko ni Sir Juan. Hindi ko ako. Pero sumuko ako na. Kaya nagatigulan kita, hindi kita ma-deny galiwa itsura ka. Ano pag-inayahan? 25 lang. Kung naman na nagtsura mo, magtigulan mo. Hindi mo na problema. Pero sa kamaturan, ka-deform ito. Kag wala kita sa maasahan sa kalibutan, money and all things, temporaryo lang na. Extra na makapulig sa ito. Pero ang makapulig sa ito, once involved ang kalwasan, Word of God cures it. Hindi ka ito pag i-invest ang aton kabuhi ang atong puso sa material na muna. Yan ang talaga. 1 Timothy chapter 6, basawa mo ang 6, 7, 8, 10. Silitira na ko sa Paul, kontento kita, may godly contentment. Kaya tao yan, hindi siya masatisfy. Wala satisfaction ang tao. Wala din. Tanawan yung na ang company sa Toyota. Every year, may latest sila na ginapagawa ng mga sakyan. Kung way ko na nilahin na kalatuloy. Kaya kabalo sila yung sakyan nila, ang gusto sa tao, ang tao na pinang-amin. Kita mo ang Matia, una na sa tanan, pero kay wala sila mga kauturan na upgrade. Behind sila. See? Muna, nasa atong mga wali, i-upgrade ni. Oo. So mga kauturan, akong suliton, ang kalibutan na atong ginaistaran, temporaryo na din. Siling Apostol Pablo, ang tao hindi masatisfy. Hindi masatisfy ang tao sa material na buta. Ang muna na gusto sa tao, latest na pamilya. Bago, upgraded. Wala pa maminti. Kahit ang tao, maginakano. Kita mo katawan sa Diyos, manahalin sa langit, pinapaulan sa Diyos, at sila. Tinapay na ginakaon sa mga manununda sa langit. Di pa kaapon sa Diyos sa tao. Di pa ilaw ang tao sa time ni Moses. Pero at sila. Una ka kung ang salad namin na nung puro salad. For
chicken, nami man na sa, nami pa sa burong sugayin. Kung fried chicken, kada tinaw. Diba? So, ang tao, matinakanon. Pero, dapat may godly commitment. Anong motivation day? Kasi nga ito sa Pablo, makakaon kita 3 kabisis, kung may pamahaw, dapat. Pero 3 kabisis, pamahaw, paniunto, panyapon, muna panyaga, panyapon. Kaon tayo isa ka adlaw, 3 kabisis, kag may bayo kita, kung pinto na tayo. Kaya may mga kauturan na nagahandog sila sa mga material ng mga butang. Kaya sa verse 10, sinira, for the love of money is the root of all evil. Once na higumapon mo kwarta, unahon mo lang kwarta. Ipahigad mo na yung Diyos. Isikasaid mo ang pagsimba. Unahon mo lang trabaho. Unahon mo ang kwarta. So ay kumambal ko rin. Real talk niya. Alang-alang man niya ang balo ni makaukuran ang tinutig. Di man pwede yung makambal ko ang gabibra sanay. Ang asim bala, tamis. Ang dagat bala, tamis. Ang palaya bala, tamis. Bitla. Oh. So, kung ano ang hinahambal sa pulong sa Diyos kakakuran, hambal ni Galatians chapter 4, verse 16, siya po si Pablo, naging kontra bala ako ninyo na naghambal ko sa kakakuran. Certainly, na. Hindi pwede. I am become your enemy because I tell you the truth. Dito na, mas libat ay ba? Ako ginitigo ni Pastor, igo. Ako ginatira ni Pastor. O, kasi, kung namaling bata mo, dan po ni sa Matungilon. Itan po sa Matungilon, natanda ang igo sa ugat. Igo po nyo ng ugat. Kung hindi maligo ang ugat, magkastar, pag uli mo sa umalay, alaga po ng balatian sa kata mo. Gahubagan po niya ang tiipiya. Ang iyaka mo, naman ang baga, ikaw mo tumagpili, kung may naigo ang ugat. Hindi lahat. Hindi ka tumapalik kung may naigo ugat Mangita sa sang manangilot, natanda sa magigo sa balatian sa ugat. Na-dislocate, na-ugat, na-disarrange. O something naman na. O makita ka sa tanda. Hindi lang. Naman magilot, hindi mo sige ng bago tanda. O karon ang pastor, bira-bira pa rin si pastor ito ko lang ang simbal, ba't ka pa mo? Kaya nung ganyan gusto mo, mangita ka sa pastor, hindi kino. Paano mo pastor paano mo pastor? Butalo mo yung pastor, hindi kino. Hindi ba? Hindi mo lang sir, no? Karon may kawatan, karon mabato, kaya tiro ka sa kawatan, ikaw ka tiro ka man siya, ikataga sa kawatan, hindi ka kino, ikaw na igo. Mangita ka sa pastor, hindi igo sinyo. Dapat mangita ka sa pastor na makaigo sinyo para ka umayo. Anong purpose ng ilot? Iluton ka para mabalik ka sa normal. Ano yung purpose kag isis sa preaching, mga kauturan? Hallelujah. So mga kauturan, so hindi kita mag-focus sa material na butang. Ikatuhalan na. Unahon ang Diyos. Unahon ka paluhaton sa Ginoo. Kasi linya po sa Pablo, nagsulod kita sa kalibutan. Magbuwak kita sa kalibutan na walang dala. Nagsulod kita sa kalibutan na walang dala. Magbuwak kita sa kalibutan na walang mandala. Wala sang tao na namatay na makadala sa isa kalansang siya balay. Wala sang tao na mamatay na makadala sa isa kahukop na siminto. Hallelujah. Isa ka tinidor sa iya balay, mga kauturan. Wala kita sang may madala. Sa panahon magbuwak kita sa kalibutan, kaya nagsulod kita na naked, magbuwak kita sa kalibutan na naked. Kung nahakbal na po ni Hope sininya, ang Diyos naghatag, ang Diyos man nagabawi, kay hubog ako, hublas ako, na nagbuwak sa akong iloy, hublas na ako, magabalik na lumot may sininya,
kay wala ko sa may nadala pasulod sa kalibutan, magagwapat ko sa kalibutan na wala sang dala. Ang Diyos naghatag, ang Diyos man nagabawi, nalayaw na nga lang sa Diyos. Pus kanon, kung may mga material na tayo makutang, may bagay kami sa lakyan, may cellphone, may gadgets, tanan, ako nila isipon, ginakonsideran na ito nila na ang Diyos naghatag, kasi hope, the Lord giveth and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. So ang kanang ganahan ko na ton, basta pagkalimutan, ang Diyos ang naghatag. Ang Diyos naghatag sa asawa mo, ang Diyos naghatag sa bana mo, ang Diyos naghatag sa kabataan mo, ang Diyos naghatag trabaho sa imo, tanan-tanan na naangkon mo, halin sa Diyos ay silingihok. Ang Diyos naghatag, ang Diyos man magabawi, kaya ang Diyos man magamali. Sa nagkaladula sa aton. Amen. Praise God. Ang siling ng Apostol Pablo, for the love of money is the root of all evil. Nakapatiyag na kamo nga kung wala ka kwarta, kaya initulo mo ba, sister? Wala, si Tumana na nagigugma mong kwarta. Hindi ang Diyos. Kaya kung ginigugma mo ang Diyos, hindi ang kwarta. Diyos ang gabay ng kwarta mo, wala ka kwarta, malipayon niya kung ka. Kaya sabihin niya Apostol Pablo, rejoice in the Lord. And again I say to you, rejoice! For the kingdom of God is not meat nor drink, but righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Muna ka gusto may kawarta, kung may kwarta ka punta, kay malipayon ka. Amen? Gusto ko pa purmahon kaya ng Christmas na nakaalam, wala ka tayo kwarta, ikaw pa magpurma. Ang may kwarta, gusto ko pa purma. Amen? Si Pedro kasi, dyan, nagsulod sa Pedro, pangayuan sa sanliman. Guys, kahit na may kwarta, ni Pedro kasi dyan, silver and gold ang kailan. Pero isa purma, dumasalaan sa'yo. Amor kanina, nga purmahon ka, doon yan sa liging. Nagpurma ka for the Lord. Palakpak para sa Ginoo. Palakpak para sa Diyos. Hallelujah! Kasi din sa Biblia ng autoran, ginhatag kay King Solomon ang wala niya kinpangayo. Kay siling ni Jesus Christ sa Matthew chapter 6 verse 8 to 9, siling niya, sa wala pa kamo nangayo, naibaluan ko kung ano ang inyong pangayoon. Naibaluan sa kamay kung ano ang inyong pangayoon, sa wala pa kamo nangayo. So kung ganoon, kapitalan na ni faithfulness. Ang pag-alagad na sa Diyos, kung na nagugma, kagihatag ang bugos na nagusog mga kautulan, kay ang wala pa din pangayo, kung mahatag sa Diyos, ano magirayhan kung may aral na pangayo. Sa ato mga bata lang, kung may 14 kakabino bata, subay sa kusina bata mo. Kung may isada o kung duha, bukot na bata, may pangayuon ka sa inyo. Amo na unahon mo. Kaysa 12 kabilo bata mo, ang duhaya buot, wala pa siya ginasuko, kamanag-og na, kabitaan na, kagmamalabata, mapakauna, kanami, pastaran lang isa. Di kung may pangayuon na siya, kalalaki na ginigana na hindi mahatag ang minsa bata niya, bukod mo. Kung mga sa lawayon, may pangayon, paulihin ang taray. Sa lawayon mo, ang mama pa sa buwan ma, ano pangiko mo, daw kayo din si Lima, sumuot pa mama. Diba? So, likewise sa Diyos, kung magsimba, mag-alagad ka sa Diyos, kag-buot ka sa tubang sa Ginoo, wala ka na masaway, ang Diyos malipay sa kong kinabuhi, may pangayuon ta. Hindi magyatag sa Diyos. Unahon ka sa Diyos. Kahit ang prinsipyo ng sa Diyos, ang hindi natin pangayuon, ihatag mo sa Diyos. Kaya siya nakabalo, need mo na. So basta need mo na, muna ihatag sa Diyos. Basta mapalipay mo ang Diyos. Kaya atong scripture na kasi if we fail not.
if we faint na. Kung kapuyan na, laayon na, madula ang atong liman. Okay. Ang mga estudyante, may kalipay sa pagkasing-kasing. First day sa ato nga class, lipay ta kanto sa eskwelahan. Di lain kayo ka, bago nga classmate, bago may estrata, lipay ta, hindi ta. Pero diin man ang mas lipay. Graduation o on first day sa imong klase. Graduation. Amen. Sila na ko support for to me to live is Christ and to die is gain. Revelation chapter 2 verse 9 and 10 sila dira be thou faithful until to the point of death. Trinipon, for to me to live is Christ and to die is gain. Ang pag-alagay natin sa Diyos, to sa pagmatay. Mark 13, ang makapadayon tugtog sa katapusan, siya namin umalas. Ang magsimba pag-alagay sa Diyos, hindi contractual. Naman sila, 3 years lang po, mauntan ko na yun. 4 years lang po, 10 years lang po, mauntan ko na yun. No. Ang magsimba pag-alagay sa Diyos, until death. Muna nga malipay ko kung may mga kauturan na naputi ng buhok ang ligapon sa malay sa Diyos. Di ko nagsugod niya simba, nagsugod ka pagkapostolik, inulang ka na. Ingon ka yapon ng inspirasyon sa mga kupit. Kay sa biyasin ko inulang mo, kung napadayon ka sa pagsimba ng pagkakanatin sa Diyos. Amen. So, siling sa Biblia, mga kauturan, na hindi ta pagfukusan ang material na butang, fukusan ng Diyos. Nang bagay sa ligan, gusto ko yung balso ko for the sake sa iba. Dapat change the mindset. I-change na natin mindset. Ang mindset na di ba ito? Kaya nga ito ng God ng mindset. Tutuman ko trabaho ko. Kasi prinsipyo ko. Tutuman ko posibilidad ko. Siyempre, makakuha ko kurso ko, makatrabaho ko ng plan. Magpa-una ko kay pamilya ko, kay mama, kay papa. Kay si mama, si papa, amoy ang gahantakan ko sa kabaya sa operation, sa tingin mo. Ikaw ulit ng Diyos. Nalipad ka na ang kanan na source of ng Diyos. Pero kung imuon mo, source ang pamilya mo, source ang trabaho mo, source ang imo, nagparta para sa imo. Muna lang ang mag-feed sa imo. Muna may isip mo eh. That's why, nga isang linggo, hindi ka tato sa simbahan, kaya una ang trabaho mo. Kaya amo na ang makasustain sa imo. Amo na ang source mo. Pero kung na-change ang mindset mo, ang source mo is God, una mo, Diyos. Kaya ang kwarta, mga kauturan, hindi na ultimate, hindi na absolute. Gamat ka sapat sa ito kinanglanon sa Bible na kauturan may babae na may issue of love within 12 years. Ano na nabo? 12 years, buhay pa siya na himukan si Rose ang iyang matres uterus. Kaya nga ang kauturan, nag-bleeding siya, hindi normal. Excuse me sa mga babae, may monthly yun ito mo, mga babae. Pero iya, mga kauturan, sige-sige, continuous. Nakasurvive sa within 12 years, bangod siya parta. Pero sinit sa Bible, naurot ang kanan niya na propiedad, wala man siya na ayo, naglalakpa ang iyang balatian. Ara na sa Bible, sa Mark chapter 5, mga kauturan. She had suffered many things from many physicians. But later on, rather growers, wala siya na ayo. Nag-worse pa ang iya sakit. Pero nga nakasurvive sa almost 12 years, kami kwarta siya. Pero wala siya na ayo. Meaning, klaro sa Bible, na kwarta, hindi total
sapat sa ito kinanglan. Diyos yan. Kasi sa Bible, this woman, according to the Bible, she know about Jesus. Ang siling niya, if I will touch the garment, the clothes of Jesus, I will be whole. Hindi na mga muyo, tandog lang. Kasi sa Bible, bisa nagpangabudlay siya, luya na siya eh. Kaya pagtandog niya, sunod sa iya na faith, naayos siya na naramdaman niya sa kanyang sarili, naayos siya. It was here. Pagtandog niya. Una, kung nakaya sa babae na magkanto kay Jesus, na balatian mo siya, awa-awagas. Kung wala ka makauturan ka sakit, makaplitit na sa lakyan, di ba? Iba na kauturan, may sa lakyan man, may auto, may motor. Kung ang babae nakakanto kay Jesus, kasi sabi mo, 2, 3, magatipon sa kungalan, ara ko sinutunga, ini nga gathering, sini natin makita ang Diyos, pero the presence of the Lord is always here in the midst of us. When we gather because of Him, the presence of the Lord is here among us, mga kauturan. So karon, at na Domingo, hindi ka kakanto sa simbahan, hindi ka kanto sa mga pagtilipon, kaya hindi ko kaya. Pero ang babae, malataan mo pa, kaya-kaya niya, kaya lift up niya, presensya sa Diyos, mga kauturan. Ano pagin ay kita, na wala kita nagbalatian, kaya-kaya ka, na magkanto kay Jesus, magkanto sa simbahan. Ikaduha, sana ayaw ang babae, ipangita ni Jesus. Sige sino nagtandog sa akin? Who touched me? O siya nun, kung i-bless ka na sa Diyos, pangitahon sa Diyos, presensya. Kung nakuha mo kayuhan, halin sa iya, kasi nga may kahong na nagwa sa akong lawas. Kasi sa mga pusos, kaya angkot ka nga, sino nagtandog sa iyo, na ginaipit ka sa libo ka mga tao. Bisan kami. O sila ni Jesus, hindi. May isa na nagtandog sa iyo, kaya may kahong na nagwa sa akong lawas. O siya nun, kung nakabeneficyo ka sa kaayos sa Diyos, kung gi-bless ka sa Diyos sa material na ulan, kung ginayo ka sa balatian, kung ginsulpan sa Diyos problema mo, kung ginuwas ka sa Diyos sa aksidente, may rason ang Diyos manukot. May rason ang Diyos mangita sa aton. Amen. Sa Diyos simpo nagtandog sa aton. Ikaduha, may 10 lepers na kasinggit sa layo, ay hindi pwede 100 meters away ang distance na di makapalapit ang mga roon ng mga tao sa Old Testament. Sa Bible na sa Old Testament, sa time ni Jesus Christ, mga kauturan, kaya di na sila pwede sa mga crowded, i-separate na nila na kung galingon once na may arok ka, may bayo ka mga arok, kag layo ka na kasinggit ka, unclean, unclean, unclean. Kaya mga tao na malayo sa imo, sa society, outcast ka, mga kauturan, hindi ka pwede mga fellowship, kay aroon ka, higko ka, kag may pulo ka mga aroon na nagasinggit sa malayo, na nagasiling, the Son of David, that is Jesus, the Son of David, have mercy on us. Have mercy on us, kasingitan sila, kaya hindi sila kapalapit kay Jesus, kaya mga unclean sila, mga kauturan, nagasinggit sila, makaluuyan sila, have mercy on us. He cried out a loud voice, the Son of David, have mercy on us. Hindi sila singgit, kasinggit Jesus, mga kauturan, kanto ka mo sa sacerdote, ipakita ninyo inyong mga galingon, kaya ang mga sacerdote, ang high priest, ang authorized na mag-proclaim na ayos sila. Kaya kung pamilya ng hina, ang ilang neighbor, kasi ayos sila sa rock, hindi sila mamatihan. Sa tao ng kauturan, ang authorized na mag-hambal na ayos sila, ang mga sacerdote. This is what the reason why you see Jesus Christ nag-hambal. Show yourselves to the priest. Nagsamtang nagalakat sila, hallelujah, pagkatus na tulis sa isang Bible, it was healed. It was healed. Hallelujah. Naayos sila ng kamunan. At isa
kaso ang kauturan, hindi ka maayo at curable. Hindi ka maayo na tayo hunatun mo ang imong kamatayon. Wapun ang imo natutulog, wapun imo tulungan, wapun ang imo diin. Amat-amat, dinapatay ka. Katong 20 verse, nagahulat sila sa kamatayon. That's why ang ilang hope, si Jesus, si Jesus, show yourselves praise God. My power and word in Jesus, because the word of God is powerful. The word of God is powerful. Hindi powerful ang preacher. Hindi powerful si sisters and brother. Ang powerful ang word of God. Because the Bible said the word of God is powerful. Sa mga nagkakatag members, ang isa na ito pinagramdaman niya sa kanyang sarili. Pero, hallelujah, naayos siya. Tumaling siya. At hindi niya, hallelujah, tinuloy ang pagpunta sa saluti. Hindi niya inunang tao, inuna niyang Diyos. Kapatid, hallelujah, pakinggan niyo ang salita ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi po natin unahin ang blessing. Unahin po natin, hallelujah, ang pleasure sa blessing, hallelujah. Ang pleasure po si God, hallelujah. Ang sabi ng banal na kanta, salita ng Panginoon, lumapit ang isang Samaritan. Hindi po siya pure na Hudeo. Siya po ay Samaritan. At hallelujah, pumunta kay Jesus. Hallelujah, nagbigay ng gratitude. Lumuhod, hallelujah. Nag-bow down sa kanyang sarili. At sumamba sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, hindi ba 10 kayo ang pinagaling ko? Nasaan ang siyam? Bakit isa lang ang nagpunta sa akin at nagbigay ng gratitude? Saan ang siyam? Pakinggan niyo, kapatid, hallelujah. Listen to me closely, hallelujah. Ang gusto ng Panginoon, kapag pinibless ka ng Diyos, huwag mo siyang kalimutan. Wala tayong upang kamalasdan. Hallelujah. Una, dinikanan mo, nagsuporta sa imo, na maka-spring na ka, masuportaran ka tanan-tanan. Sa nakagraduate ka, sa nakatrabaho ka, sa nakapamilya ka na, stable ka na sa iyong trabaho, hallelujah, prosper ka na, prosperous ka na. Bisan mo pa ka asin, wala mo natutunan mo ginikanan, wala tayong upang kamalasdan. Likewise sa Diyos, for the same thing sa Diyos, kung i-bless ka sa Diyos, inuwas ka sa Diyos, hindi mo pwedeng nakalimutan na Panginoon. Sabi ni Haring David, what shall I render to the Lord for all His benefits toward me? What shall I render to the Lord for all His goodness toward me? You see, sabi ni David, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Lahat binigay ng Panginoon sa Kanya. At ang sabi niya, ano ang aking mahandog sa Panginoon sa lahat na biyaya ng Diyos na binigay niya sa akin. Mayroong divine connection. Hallelujah, si King David sa Diyos. May utasan kabalasnan. Sa araw ng linggo, pumunta po tayo dito. Anong rason? Hallelujah, atong dinumdum ang Diyos. Kapanos na sa ayon sa Diyos. Di ba? Kung naginikanan mo na suporta sa iyong dinumdum mo, maayo ka maanak. Likewise, constantly, remember the Creator in the days of life. My word sa Ecclesiastes 12:1, Creator. Ang inventor sa relo, si Peter Lane in 18th century. Kapag ang relo ay nasisira, sino ang capable right person? Yung mabalaan niya, kaya makayuda, mabalik sa normal. Ang ilang relo, siyempre, ang inventor. Sino ang nag-ibinto sa light bulb? Si Thomas Edison. Kung magbabae,
sabihin. Pero, naturally, palaan niya ang sarap. Kaya siya ang mentor eh. Tama? Kung may problema tayo sa buhay, may mga dinaramdam po tayo sa mga puso. Problematic ka, frustrated ka, dispirited ka, worse na kabuhi mo. Unang tao, gusto nila sumbando ng ilang problema. Hindi nila masumbando, suicide na lang sila. Last recourse, suicide. Hindi masumbando ang problema eh. Kaya nagsala sila. Kaya makasumbat na makapago sa kabuhi nila ang nagtugas. Ang panyo, ang makaintindi sa aton panagyaton ang Diyos langit. Makalay kay kumikanan na, makalay kay ang atong bukod sa pagtuo. Si Pastor makalay kay, yes, si Pastor siya, kinagamit bigyan ko ng Word of God, pero nalampaw sa tanan na makaintindi sa atin. Ang Diyos ay siya, ang Creator. Siya nagtugas sa brain, siya nagtugas sa imuhan, siya nagtugas